Kinagabihan, ipinatawag ni Calvin ang mga Maharlika sa hilaga ng kastilyo. Nakakabigla sa lahat ang balitang napabagsak si Timothy sa loob ng isang araw lang. At saglit, walang nang ahas na magsalita sa malaking bulwagan. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, may nagmungkahi sa wakas, bakit hindi sila magpadala ng sugo para maramdaman ang intensyon ng ika-4 na prinsipe, ang kanilang presensya agad naman itong sinang-ayunan ng isa pang Maharlika. Kung hindi makikialam si Roland sa Northern Territory, hayaan siyang maging hari. Hindi mabilang ang panunuya. Kung magpakita kasi sila ng anumang bakas ng kahinaan mula sa simula, ang mga lubad ay maaaring higpitan sa kanilang mga leeg anumang oras. At dahil sa mata ni Roland, sila ay traidor. Isang matandang Maharlika ang nakahawak sa kanyang kamao. Habang sinasabing pinatay ni Roland ang kanyang kapatid, dapat niyang panagutan ito. Ang isa pang Maharlika ay sumang-ayon, na nagsasabi na ang Northern Territory ay taksil. At habang maaaring hindi magagapi ang puwersa ni Roland sa mga kapatagan at ilog, maaaring hindi sila mananalo dito. Ang bulwagan ay unti-unting naging maingay na may katulad na mga sari-saring komento. Dahil sa mga paninindigan ng mga host at Lister family, ang mga tao ay nagsisimulang lumipat sa kanilang panig. Si Calvin ay nanatiling tahimik, ngunit nagiging mas balisa. Nabaling ang atensyon sa kanya, nagtatanong kung nangako si Calvin ng kanyang katapatan sa ika-4 na prinsipe. Magsasalita pa sana si Calvin nang biglang tumayo si Leicester at humarang. Wala nang dapat pag-usapan pa saad niya. Bago umalis, dagdag pa niya sabay ngisik. Kung nais ni Calvin na iligtas ng ika-4 na prinsipe ang kanyang buhay, maaaring ialay ni Calvin si Edith nang nakagapos ang mga kamay at ipadala siya sa palasyo ng hari. Nagalit ang dalawang anak ni Calvin sa pag-insulto sa kanilang kapatid, inabot ang kanilang mga armas, ngunit sinenyasan sila ni Calvin na maupo. At sa walang halong katapangan, hindi mabilang, ang kanyang pagtayo sa pintuan ay nagkomento sa pagkagusto ng ika-4 na prinsipe sa magagandang babae. Tiyak na ililigtas ni Roland ang buhay ni Calvin, ang makita si Edith na hubot-hubad sa kanyang kama. Ang tawanan ng mga tao ay biglang natigil nang makita nila ang isang espada na nakausli mula sa likuran, hindi mabilang, ang dagwang dulo nito, na sumasalamin sa madilim na kaganapan. Nakangiting tumingin si Edith kay Cobb Lester at tinanong kung siya ba ang tinutukoy nito. Walang magawang dumulas sa isang tabi ang katawan ni Cobb Lester. Biglang nanlaki ang mga mata sa takot nang tawagin niya ang mga gwardya, ngunit lahat ng mga gwardya sa pinto ay pinadapa siya. Hawak ni Edith ang kanyang espada, hinarap ang Count Hose, marahil ay nakalimutan na ni Count Hose kung sino ang tunay na may hawak ng Northern Territory. At ang mga basalyo ng Lister pamilya ng host ay naglabas ng kanilang mga espada. Habang ang maliliit na Maharlika ay paralisado sa takot, hindi na interesado si Calvin sa mga alitan sa salita, sumigaw sa bawat isa na ibaba ang kanilang mga armas. Ang siyang mga sumuko ay maliligtas. At siyang epapakita ang mga paglabag, mawawala ng walang awa. Hindi pinansin ng dalawang pamilya ang mga salita ni Calvin, at nakipagsagupaan sa kabilang panig. Sina Edith at Horizon ay nasa Aiden Hose. Siya ang pinakamalakas na knight sa host family. Una niyang binato ang isang bote ng alak sa kanya, pagkatapos ay tumalon sa isang mahabang kahoy na mesa, inatake siya mula sa itaas gamit ang kanyang espada. Sa kritikal na sandali, ipinakita ni Aiden ang isang mahusay na sinanay na reflexes ng kabalyero, na pinapalihis ang bawat kilos ni Edith. Walang takot ang mukha ni Edith. Nakatutok ang kanyang tingin. Napansin ni Aiden ang kanyang determinasyon at napagtanto na sa kanyang harapan ay isang babae na kasing galing ng isang propesyonal na kabalyero. Tiwala sa kanyang superior na lakas, malakas niyang inindayog si Edith. Nawala ang kanyang espada mula sa kanyang pagkakahawak at nawalan siya ng balanse, na nahulog sa mesa. Si Kelvin ay sumigaw para tulungan ang kanyang mga bantay si Edith, ngunit masyadong mabilis ang mga pangyayari para madamay ang sinuman. Sa pagbagsak ni Edith sa sahig, mabilis siyang kumilos, hiniwa ang isang paa ng mesa. Nang hindi alam ito, si Aiden, sa kanyang pagtatangka na maghatid ng isang pangwakas na suntok, ay tumalon sa ngayon ay hindi matatag na mesa. Nagulat siya nang bumagsak ang mesa sa bigat ni Aiden. Bumagsak si Aiden sa sahig at tumama ng malakas ang ulo. Tumalon si Edith sa likod ni Aiden, bumunot ng punyal mula sa rebelde at tinapos siya. Napatingin si Calvin sa kanyang anak na may halong pagkamangha at pagkaluwag. Tumayo siya sa kinauupuan niya at pinagmasdan ang kwarto. Ang mas maliliit na Maharlika ay lahat ay ibinaba ang kanilang mga ulo,
hindi ng ahas na salubungin ang kanyang mga tingin. Malakas niyang deklara na ang pamilya ng Lister at host ay pinatay dahil sa kanilang pagsasabuatan laban kay King Wimbledon. Ang iba sa kanila ay may pagpipilian, alinman sa sundin ang pamumuno ng dalawang bangkay na ito o ay panggako ang katapatan sa bagong hari. Ang tugon ay lubos na nagkakaisa. Ang natitirang mga nobel at mga gwardya ay naghulog ng kanilang mga sandata, at ang mga maharlika ay nagsipag-suko. Gumamit si Calvin ng panyo upang panasan ang dugo sa mukha ng kanyang anak na babae. Tinanong niya kung tapos na at kung tatanggapin sila ni Haring Roland. Pang-aasar ni Edith, naalala ang dating pagtukoy ng kanyang ama kay Roland bilang isang prinsipe ng rebelde. Sinulyapan siya ni Calvin na ipinaalala sa kanya na sinabi niya ang parehong bagay noong isang araw lang. Napagtatanto na ang paglaban ay feudal at ang pagsusumite ay ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian, isinasaalang-alang nila ang mga susunod na hakbang. Ikinatwira ni Edith na habang kaya nilang gawin ang lahat ng mga pagpapasya ng katapatan at pagpapasakop, ang pinakahuling desisyon ay nakasalalay kay King Roland. Maaari niyang piliin na ilagay ang kanyang pinagkakatiwalaang tao sa Northern Territory, o kahit natanggalin si Calvin ng ilan sa kanyang mga marangal na pribilehiyo. Ngunit tulad ng itinuro ni Edith, walang garantiya sa kanilang kaligtasan. Pero at least ngayon nagkaroon sila ng fighting chance para patunayan ang kanilang halaga at katapatan. Sandali itong pinag-isipan ni Calvin, malinaw na nahihirapan sa realidad ng sitwasyon. Habang masakit ang katotohanan, alam niyang tama ang kanyang anak. Si Edith, na nakaramdam ng kalungkutan ng kanyang ama, ay sinubukang pag-aanin ang kalooban. Ipinaalala niya sa kanya na kailangan nilang pagsamahin ang kanilang kapangyarihan at bawiin ang mga ari-arian at lupain ng dalawang namatay. Sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng kanilang kakayahan at pagiging maparaan, magkakaroon ba sila ng pagkakataong matanggap ni King Roland? Napatingin si Kelvin sa kanyang anak, tila napagtanto kung ano ang balak nitong gawin. Seryosong wika ni Edith, personal niyang isasama ang dalawang pinunong ito sa kabisera ng hari at ihaharap sila kay King Roland bilang patunay ng kanilang katapatan. Gusto niyang maging sugo para sa kanyang ama. Tinitigan ni Barrett ang mataas at asul na pader ng lungsod. Makalipas ang 1 taon at kalahati, sa wakas ay nakabalik na siya sa kabisera ng hari. Dahan-daang dumaong ang barko ng semento at yun, kasama si Kyle, ay binagtas ang pamilyar na mga lansangan upang makapasok sa palasyo ng hari. Habang si Barrett ay napuno ng labis na pananibik, tinalo ng ika-4 na prinsipe si Timothy gaya ng inaasahan at ginawa ito ng malinis at tiyak. Muli, pinatunayan ito na walang makakalaban sa makapangyarihang hukbo ng Western Territory Lord, at ngayon si Roland ay naging hari na. Pagdating sa kanyang pag-aaral, si Barrett na may pusong puno ng emosyon, lumuhad sa isang tuhod at napasigaw ng malakas ng kamahalan. Ngunit nang malaman niya na si Roland ay hindi pa opisyal na nakoronahan at ipinahayag ang natitirang bahagi ng kaharian, nabalisa si Barrett. Pagkatapos kumonsulta sa mga ministro, natuklasan ni Roland na ang isang kumpletong seremonya ng koronasyon na aabuti ng ilang buwan upang maghanda. Ang mga imbitasyon ay kailangang ipadala sa simbahan at sa iba pang 3 kaharian at pagkatapos lamang dumating ang kanilang mga sugo. Maaari bang magsimula ang seremonya? Kahit na ang pagbubukod sa kaharian ng simbahan ng Eternal Winter at ng Lobo ng Art Kingdom na ngayon lamang ay nakikipag-ugnayan sa Kingdom of Dawn ay aabuti ng higit sa 1 buwan. Ito ay seryosong makakahadlang sa mga layunin ng Opens iba sa Winter-Spring. Sa puntong ito, walang gaanong masasabi. Lumingon si Roland kay Kyle, umaasang makaka-recruit siya ng talento mula sa Royal Capital's Alchemist Association. Nakangiting tinanong niya si Kyle kung may paraan ang kanyang punong alchemist para mahikayat ang mga alchemist ng Royal Capital. Natatawang sabi ni Kyle na siyempre, ang mga kamakailang kaganapan sa Royal Capital ay naging dahilan upang lalong hindi mapalagay ang punong alchemist Bernard ng Royal Capital. Bagaman ang kabisera ay unti-unting bumalik upang maesaayos, ang ika-4 na prinsipe ay hindi pa bumisita sa Alchemist Association. Sa halip, pumunta muna siya sa Astral Observatory. Ito ay tila isang nagbabala na senyales. Biglang sumugod ang isang alagad sa pinuno, sumisigaw. Nandito ang kanyang kamahalan. Biglang nabaling ang tingin ng lahat sa disipulo. Itinuro ng alagad ang langit at sinabi mula sa itaas. Bumaba ang isang malaking hot air balloon, lumapag sa gitna ng Alchemist Association. Sabi ng isang alchemist na nakatayo sa tabi ni Bernard.
Dapat na ito ang aparato na ginamit ng ika-4 na prinsipe sa paglalakbay sa Astral Observatory. Bulong ni Bernard, hinawakan ang braso ng tao. Sinabi sa kanya na ayos lang para sa kanila na tawagin siyang prinsipe ng pribado, ngunit dapat silang magpakita ng tamang paggalang sa panahon ng formal na pagpapakilala. Habang lumapag na ang basket sa lupa, lumabas sina Roland, Kyle at Nightingale. Sa pangunguna ng 3 punong alchemist, sabay-sabay na yumuko ang lahat ng alchemist upang salubungin ang pagdating ni Roland. Napangiti si Roland, naalala ang mga kwento mula sa kanyang pagkabata tungkol sa kilalang Alchemist Association. Maging ito ay kristal na salamin o pabango, ang kanilang mga produktong alchemical ay lubos na hinahangad matapos na i-export sa malayong mga fjord, na nagdadala ng malaking kita sa Grey Astle. Sinabi ni Roland sa 3 punong alchemist na pagkarating niya sa border town, si Roland ay nagtayo din ng isang alchemy workshop. Nang marinig ito ay halos mapatawa ang 3 pinuno. Pinilit nilang pigilan ang kanilang mga ekspresyon, na nagpapakita ng isang pahiwatig ng kabalintunaan. Ang pagsiset up ng isang alchemy workshop ay parang pag-stack up ng katumbas na timbang sa ginto. Sarcastic na sabi ng isa. Casual na tugon ni Roland. Ganoon ba? Ngunit si Roland ay hindi nag-invest ng maraming ginto. Alam ng lahat kung paano si Baron sa border town. Sa una, maaari lamang itayo ni Roland ang ilang mga shed na gawa sa kahoy bilang mga refining room. Ngayon sila ay lumawak at ngayon ay gumawa ng maraming mga produkto, kabilang ang salamin at pabango. Walang sawang dagdag niya, na-curious si Roland. Saan gumigastos ang Alchemist Association? Ang lahat ng ginto ay nauubos bawat taon. Naduraj ang puso ni Bernard nang makita niya ang implikasyon ni Roland. At si Roland ay sumenyas kay Kyle. Ito ang punong alchemist ng border town. Susuriin ni Kyle ang mga nagawa ng Royal Capital's Alchemist Association. Kung walang anumang mga makabagong produkto sa mga nakaraang taon, iniisip ni Roland na pinakamahusay na isara ang asosasyon. Kung tutuusin, ngayon lang sila nakaranas ng digmaan at maraming kalye at tirahan ang nangangailangan ng ginto para sa pagkukumpuni. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa mga alchemist. Pinipigilan ni Bernard ang 2 pang galit na punong alchemist at sinabing may limitadong kaalaman si Roland sa alchemy, kaya malamang na naliligaw siya. Ang sining ng alchemy ay malawak at magkakaibang. Ang bawat formula ay kumakatawan sa isang bagong tagumpay. Walang sino man ang makapagsasabi na ang tagumpay ng isang partikular na reaksyon ay walang kabuluhan at ang halaga nito ay hindi basta-basta masusukat. Tumingin si Roland kay Kyle na tumugon. Ganito ang pagsasalita ng Alchemist Association dahil mababaw lang ang pagkakaintindi nila sa alchemy. Handa si Kyle na ipakita kay Roland na ang kanilang mga formula ay hindi bago at kung ang kanilang mga resulta ay may anumang gamit ay natukoy na. Nang marinig ang mga salita ni Kyle, tinitigan siya ng matalim ng alchemist. Nagngingit-ngit ang ngipin ni Bernard. Kahit galit na galit siya, ang perception niya kay Kyle ay walang iba kundi isang baliw. Sa puso niya, may plano na si Bernard. Kung makapag-present siya ng formula pero hindi ma-decipher ni Kyle, mapapatunayan itong si Kyle na nalilinlang ang hari. May kumpiyansa, humakbang si Kyle, hinamon ang 3 punong alchemist na ilatag ang kanilang mga sangkap at mahulaan niya ang alchemical na resulta. Mabilis silang pumasok sa laboratorio kung saan nakapatong sa isang mesa ang iba't ibang materyales at isang blankong papel. Saglit na sumulyap si Kyle, medyo nagulat. Hindi niya inaasahan na matutuklasan ng Alchemist Association ang Dullstone Acid Method. Tamang sinabi ni Kyle na ang mga resultang compound ay maramihang solid at acid na maaaring makasira ng metal. Habang sumasagot, sumulat siya ng serye ng mga formula ng kemikal sa papel. Namutla ang mukha ng isa sa punong alchemist. Sina Edmund at Kyle, ang mga nagmamasid na alchemist ay nagsimulang magbulungan sa kanilang mga sarili. Nagulat na si Kyle ay mabilis na sumagot sa formula na ipinakita ng unang punong alchemist. Pinalis ito ni Bernard, sinabing ito ay isang maswerteng hula. May 2 pang tanong. Para sa pangalawang problema, tumingin si Kyle at nakilala ang isang bitag. Ang pag-alam na ito ay isang reaksyon ng iron sulfate na may strip na tanso. Sinabi niya na kung ang nilalaman ng acid ay masyadong mababa, ang reaksyon ay hindi maaaring magpatuloy. Kung ang konsentrasyon ay mataas ang pag-init, magiging asul ang likido at tataas ang mga bula. Dinampot ni Kyle ang bote, bahagyang inalog. Napagmasdan niya ang puting solid na nakalubog sa tubig, remarking ang sangkap na ito ay medyo bihira. Kung iniwang nakalantad sa hangin, maaari itong kusang mag-apoy,
na magbubunga ng puting usok at mag-iiwan ng puting solid. Tuluyan nang natigilan si Bernard. Ang bilang ng mga taong nakakita ng solid ay malamang na hindi lalampas sa 10. Hindi niya akalain na malalaman ito ni Kyle. Agad na nagbulungan ang mga tao. Nagsimulang bambahin ng lahat si Kyle ng mga tanong. Sa gulat ni Bernard, mabilis na nagbago ang kapaligiran sa bulwagan. Ang mga alchemist sa Zanger ay lumipat sa paghahanap ng patnubay, at ang kanilang saloobin ay naging kapansin-pansing mas magalang. Noon napagtanto ni Bernard na si Kyle ay nakita bilang isa sa mga punong alchemist sa mata ng lahat. Isang matapang na punong alchemist sa karamihan ng hamampes ng malakas sa isang mesa, na pinatahimik ang lahat. Ang pagsasabi ng mga ito ay mga formula lamang, ngunit ang Alchemist Association ay matagal nang naiintindihan. Malakas niyang deklara, at kung talagang alam ni Kyle ang lahat ng mga formula, tulad ng likod ng kanyang kamay, ipakita ang isa na hindi pa nakita ni isa sa kanila. Marahil ang tunay na pagtuklas ng alchemy. Ang kasalukuyang alchemist ay nadama ang isang kahangahangang gawa, ngunit sa hindi paniniwala ng lahat, bahagyang ngumiti ang mga labi ni Kyle. Sa ilalim ng masusing tingin ng mga miyembro ng Asosasyon ng Alchemist, kumpiyansa na sinabi ni Kyle kung gusto lang nilang makita ang paggawa ng bato sa ginto. Siyempre, isang punong alchemist ang bumaling kay Kyle stuttering. Napino ba talaga ni Kyle ang bato ng pilosopo? Natahimik ang hall at sumagot. Ang bawat isa ay sabik na marinig. Umiling si Kyle. Ang tinatawag na bato ng pilosopo bilang alamat ay mayroon itong mga alchemist na maaaring magbago sa anumang sangkap. Ang matalino ay gawa-gawa lamang ng mga sinaunang alchemist na naghahanap ng mga shortcut. Ang ipapakita sa kanila ni Kyle ay ang tunay na misteryo ng mundo. Naglabas siya ng glass tube sa pouch niya. Ipinaliwanag ito ng buong buo. Humingi siya ng isang tasa ng malinis na tubig sa isang binata sa malapit. Napuno ng mga ungol ang silid. Nakilala nilang lahat ang mga tubo, transparent, walang kamali-mali sa kulay, na kinilala ito bilang mataas na kalidad na kristal na salamin. Kumuha si Kyle ng isang bloke ng melon upang magsulat mula sa mesa at binasag ang isang dulo ng tubo sa mga shards, na nagdulot ng mga paghingal ng panghihinayang mula sa mga nakatingin. Hindi sila makapaniwala na babasagin lang ni Kyle ang mataas na kalidad na kristal na basong iyon ng ganoon. Pagkatapos ay humiling siya ng 2 lead rod. Pinutol ng isa sa mga chief si Kyle, iginiit na dahil ito ay isang alchemical reaction, hindi mahalaga kung sino ang nagsagawa nito, na nagmumungkahi na maaring mayroong ilang panlilinlang na performer ni Kyle bilang manlalaro. Dapat silang magpatuloy ng may pag-iingat. Hindi na bigla si Kyle, ngumiti lang, sumasang-ayon na ang huling hakbang, gagawin man ng isang alchemist o isang apprentice, ay magbubunga ng kaparehong resulta. Nagboluntaryo si Bernard na magpatuloy. Inutusan ni Kyle si Bernard na magsuot ng gloves at face shield. Hawak ang isang pamalo, maingat na inilagay ito ni Bernard sa tasa. Sa kanyang pagkamangha, lumitaw ang isang gintong kulay sa ibabaw ng lead rod. Nanginginig ang mga kamay niya na hindi mapigilan. Nang may sumigaw, na ginto yan. Hindi makapaniwalang sinabi ng kalbong hepe na maaaring tanso lang. Hindi maaaring malaman ni Kyle ang paraan ng pag-transmute ng mga metal sa gold. Kung hindi, maaaring binili na ni Kyle ang buong Grey Castle ng walang limitasyong ginto sa halip na maging punong alchemist lamang para sa isang border town lord. Umiling si Kyle. Pinili niya ang landas na ito, hindi para sa ginto o kayamanan, kundi para sa pag-unawa sa mundong ito. Kung iba ang naniniwala, maaari silang magsagawa ng kanilang sariling mga eksperimento. Tiyak na ang mga punong alchemist ng kabisera ng hari ay maaaring makilala sa pagitan ng tanso at ginto. Gayunpaman ang kasunod na pag-verify ay nagsiwalat ng walang mga sorpresa. Ang mga ginintoang strands mula sa lead rod ay hinila, inilagay sa isang plato at natunaw sa apoy, na nagsasama sa isang bukol. Maliwanag na hindi ito tanso. Ito ay tunay na ginto. Isang pakiramdam ng pamilyar ang sumalubong kay Bernard habang nakatingin kay Kyle. Ang mga alaala mula sa 30 taon na ang nakakaraan ay pamatong sa figura, lumuhad sa harap niya. Isang batang katulad ni Kyle ang tinanggihan ni Bernard mula sa pagsali sa Royal Capital's Alchemist Association. Kalaunan ay bumalik si Kyle sa Crimson Water City upang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik, na natuklasan ang kanyang pangalawang alchemical formula lamang noong siya ay naging 35. Makalipas ang 6 na taon, siya ay naging punong alchemist ng Crimson Water City.
Sa buong oras na ito, palaging nakikita ni Kyle ang Royal Capitals Alchemist Association bilang isang katunggali, kahit na hindi nila itinuturing na banta ang Crimson Water Cities Alchemist Association. Si Roland mula sa liblib na bayan sa hangganan na kalaunan ay nakipag-ugnayan kay Kyle, na nagbukas ng mga bagong pinto para sa kanya. Habang dumarami ang mga apprentice sa paligid, binomba siya ni Kyle ng mga tanong tungkol sa totoong ginto. Sa harap nila, nagtaas ng kamay si Kyle para pigilan ang hiyawan. Ipinaliwanag niya na ang kanilang nasaksihan ay nagmula sa isang sinaunang aklat. Sinasaklaw nito ang lahat ng potensyal na mga formula ng alchemical at inihayag ang mga misteryo ng komposisyon ng universo. Sa pamamagitan nito, ipinahayag ni Kyle na maaari pa nilang mahulaan ang lahat ng mga formula ng kemikal na hindi pa nila nakita, kabilang ang transmutation sa ginto. Kung susundin nila si Kyle sa Western Territory, nangako si Kyle na tuturuan sila. Gayunpaman sila ay bumalik sa palasyo, ipinahayag ni Kyle ang kanyang pagnanais na bumalik sa hangganang bayan. Sumipsip ng kanyang tsaa, sinabi ni Roland. Makakahanap si Kyle ng pinakamagandang libangan dito. Kung aalis siya ngayon, baka hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong bumalik ng matagal. Matigas na sagot ni Kyle. Hindi siya katulad ng kanyang kamahalang si Roland. Ayaw niyang mag-iwan ng kahit anong relasyon dito. Maraming trabaho ang dapat gawin sa laboratorio at pabrika ng kemikal. Medyo natigilan si Roland sa sagot nito. Mula nang maging matatag ang sitwasyon sa lungsod, naging kakaiba ang lahat. Noong una, narinig niyang maraming babae ang nag-aangking manliligaw niya, at nang maglaon, lumitaw din ang mga sinasabing bata. Alam niyang tsismis lang ang mga ito. Ngunit ang problema ay ang kanyang dating reputasyon ay labis na nadungisan na marami ang maniniwala kahit na ang pinakakaibang mga kwento at pinunasan ni Roland ang kanyang lalamunan, ipinaalam kay Kyle na mag-aayos siya ng isang bapor na maghahatid sa kanya pabalik sa teritoryo ng kanluran. Pagkatapos ng magalang na pagyuko, umalis na si Kyle. Gayunpaman, nakaramdam ng kagalakan si Roland, alam niyang dadalhin ni Kyle ang maraming alchemist kasama niya sa teritoryo ng kanluran. Sa sandaling iyon si Nightingale ay lumabas mula sa ambon nang mapanuksong tinanong si Roland kung ang kanyang kaligayahan ba ay dahil sa sinabi ni Miss Bird at Lady Roseth. Halos mabulunan si Roland sa kanyang tsaa, tinatawanan ito at ipinaliwanag na ang kanyang kasiyahan ay dahil sa 320 alchemist na gustong maglakbay sa kanluraning teritoryo. Ang mga bihasang individual na ito na may kaunting pagsasanay lamang ay magiging napakahalagang pag-aari sa kanya at sa Western Territory. Iniska ni Roland ang listahan, natatawa nang mapansin ang mga huling pangalan. Naroon din ang mga pangalan ng 30 punong alchemist mula sa Alchemist Association. Hindi naman sila tinanggihan ni Kyle. Bago umalis, sinabi ni Kyle kay Roland na nabawi niya ang nararapat. Alam ang tungkol sa lamet sa pagitan ni Kyle at ng Royal Alchemist Association, una nang naisip ni Roland na hihingi ng malupit na kaparusahan si Kyle. Ngunit sa kanyang pagtataka, pinili ni Kyle na huwag ipagpatuloy ang puot. Sa pagkakaroon ng pagkilalang nararapat sa kanya, magiliw na tinanggap ni Kyle si Bernard at ang iba pang 20 punong alchemist sa lungsod ng Neverwinter. Pinuno nito ng init ang puso ni Roland. Sa kabila ng mapanghamong panahon, mayroon pa ring mga individual na matatag na tinahak ang tamang landas. Hanggat nasa loob sila ng kanyang teritoryo, tiyak na uunlad ang kaharian. Pagkaraan ay sinabi ni Roland na oras na para bumalik. Tanong ni Nightingale kung may nangyari ba sa Neverwinter? Umiling si Roland, ipinahayag na bumalik sina Honey at Lian. Ang tinig ni Nightingale ay tila bahagyang hamina para sa ilang kadahilanan, gaya ng iminungkahi niya, hindi na kailangan ng gayong engranding pagpupulong para sa pagbabalik. Ang alam niya 2 tao lang ang maaari kailangan sina Kidlat at Maisie at maaari silang dalhin sila doon ng mas mabilis sila kaysa sa hot air balloon at makakarating sila sa Royal Capital sa loob ng 1 araw. Tuwang-tuwa ang tugon ni Roland, ngunit binanggit sa liham na nagpadala si Tilly ng ilan pang mga bagong mangkukulam. Ang malawak na kalawakan ng dagat ay bumalik mula sa paglalakbay. Pinagmamasdan ni Kapitan Jack ang kanyang barko habang nasa barko ang mga mandaragat. Tumawag ng mga utos para humilala ng makapal na mga lubid, unti-unting inilalahad ang mga layag. Sa hindi mahuhulaan na panahon ng dagat, ang gawaing ito ng pagtaas at pagbaba ng mga layag ay nagaganap ilang beses araw-araw.